Pinalagpas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ng kanilang masasamang pamumuhay. 31. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanglibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita, tayo muling dumalangin. Amang banal, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang mga bahagi, Panginoon, ng aming pagtatalakayin. Patuloy, Panginoon, na pangunahan mo po kami. Ipagkaloob, Diyos, ang bahagi ng kaunawaan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang huhukay, Panginoon, ng aming mga pangunawa. Bless mo po ang aming tema, ang aming mga pagtatalakayan. Gamitin mo po ito, Panginoon, hamon sa bawat isa, kalakasan, upang sa pamamagitan ng aming mga buhay, maging kasangkapan sa lahat o Diyos, lalo na sa mga wala pang kaugnayan sa iyo. Tinataas namin ang lahat sa kapurihan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Alam po ninyo, maliit na bata pa lang ako. Naging bahay bakasyunan ko na. Yung Kulyon, ano ba ngayon ito? Kulyon Sanitary General Hospital. Yan pangalan niya ngayon. Noon, Kulyon Balala Hospital. Ano ba? Lagi po ako dyan. Kasi nagkaroon po ako ng karamdaman. Karamdaman ko ay kumbulsyon. Pag nagkaroon ng kumbulsyon ang isang bata, na po, bibilang ka ng taon bago yan maalis sa kanya pagdating ng kanyang ikapitong taon. So, lagi ako dyan. Hindi pa po yung ospital na yan ngayon na pinupuntahan po natin. Andyan sa Balala. Yung munisipyo nila ngayon, pag umakyat ka sa hagdan na mga pataas, na po, andyan yan. No? Pagdating mo ron sa pinakamataas na kalsada, andyan po yung ospital na puro patabla yun. Yung baba, ganito, ano siya, semento. Pero pagdating sa kalawang palapag, ano na po yan, ding-ding na tabla na, pati yung kanyang sahig, tabla na po yan. Halos malimit po kami dyan, gawang pareho lang kami ng aking ina. Kasi lagi siyang inaagasan. Kaya siguro sabi ko, ito yung kanyang problema kung bakit iilan lang kami magkapatid. Yung panganay ko, 10 taon na, bago ako sumunod. Tapos 5 taon na ako bago sumunod yung bunso. See? Madalang. Ganon. Kasi malimit kami sa ospital. Nako? Pero mayroong isang insidente na pagdating namin doon, no? Mayroong ipinasok na pasyente sa baba ang lagay. Dala niya ang atensyon ng lahat. No po? Dahil sa bahagi ng kanyang karamdaman, lahat kami, halos wala kaming itinutulog. Buong katawan po yan, sunog. Wala po siyang buhok. Pagkatapos, nakatikangkang lang siya. Hindi siya nakaunat. Na parang ang kanyang mga paa, nakabaluktot lang na nakaganyan. Ang kanyang mga hita, nakatikangkang na ganyan na nakahiga. Tapos yung kanyang mga kamay, nakataas din. Kaya makikita mo, para siyang kinatay. Ganon ang kanyang itsura. Na ang kanyang higaan ay guma lang. Nakahiga siya sa guma.
Pagkatapos, halos nagmamantika ang kanyang katawan. Sa kabila ng kanyang katawan, pinturado. No? Nakapintura ng kulay violet. Kaya hindi mo makita yung kanyang itsura talaga. Kasi pinturado na siya. Kaya naroon ang bahagi ng kanyang pananaghoy. Maghapon, magdamag. Halos hindi mo rin pwedeng sawayin kasi may dinaramdam siya. Sino dito nakaranas na magkaroon lang ng paso? Nagkaroon ng sa kanyang kamay. Grabe ang pakiramdam mo. Ito buong katawan. Nasunog talaga. So, nandun yung bahagi ng tinatawag na panaghoy. Sa gabi, dinig lahat po yan. Nananaghoy po siya sa hirap at sakit. Yun ang kanyang bahagi sa araw-araw. Kalunos-lunos, nakakaawa yung kanyang kalagayan. Sinubukan kong tignan, pasilip. Pero dala ng aking kabataan, takot ako sa itsura. Matatakot ako sa itsura. Kasi ganun, hindi pangkaraniwan na eh. Yun po yung kanyang figura. Kalunos-lunos ang maging biktima ng apoy. Kaya yung tema natin, impyerno. Okay? Impyerno. Ipinakita po ng aklat ng Marcos Mark chapter 9 Okay. Tingnan natin, basahin natin lahat. Kung ang kamay mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok ka sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapupunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa karya ng Diyos na isa lang ang mata, kaysa may dalawang mata, ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Last verse, do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. Masakit. Masakit. Kaya mong gawin ito. Maraming nagsasabi na hindi yan, ano lang yan, halimbawa lang yun o mayroong ibang ibig sabihin. No? Literal yan. Literal ang kahulugan yan. Anong ibig sabihin? Kung nagbibigay kasalanan sa iyo ang isang sangkap ng iyong katawan, mas mainam pa, isagawa mo, tanggalin mo yung nagbibigay kasalanan sa iyo. Okay? Mas mainam pang makaranas ka ng panandaliang sakit kisa mapasok ka sa walang hanggang kaparusahan. See? Ipinakikita po diyan sa aklat ni Marcos na yan. Ano po? Yung kahirapan na daranasin ng tao. Sabi nga, siguro nag-iisip kayo. Yung uod na kumakain sa kanila, mag-iisip kayo, ba't mayroon pa bang laman yung kaluluwa? See? Kaluluwa na yan eh. Para na siyang hangin.
See? So, maaring magtanong kayo, mayroon pa bang laman sa impyerno? Na po? Hindi ko alam. Hindi naman ako nakakarating pa sa impyerno. Ano po? At hindi na ako makakarating doon kasi meron akong John 1:12. Di ba? Sino nakakalam ng John 1:12? Paborito natin yan. Di ba? Mayroon akong Lucas, kabanatang 10, talatang 20. Mayroon akong John chapter 3, verse 18. See? Mayroon akong 1 John chapter 5, verse 11 to 12. Yan na yan. Mayroon akong Romans chapter 8, verse 1. Wala nang hatol yung mga nakipag-isa kay Kristo. See? Marami pa. Mayroon akong tinatawag na John chapter 5, verse 24. Lumipat ka na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kaya sinasabi ng Biblia, pinaniniwalaan ko po yon. Mayroon ka pong tinatawag na spiritual na katawan. Ha? Kaya pag makita ninyo, wala po dyan sa kopya na yan. Yung 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 5, makikita nyo dyan eh. Meron kang katawan. Sabi niyan, pag nawala ka sa tuldang ito na iyong katawan, merong inihanda ang Diyos doon na iyong bahay. See? Sa makatwid, tama yung sinabi ng Marcos, yung mga uod na kumakain sa'yo. Ha? Now, naalala nyo yung bahagi ng Lucas kabanatang 16, talatang 22 hanggang 23. Ang sabi doon, mayroong isang mayaman na nagdaramit ng mamahalin at kumakain ng sagana sa araw-araw. At mayroong isang pulubi, pareho silang namatay. Namatay si Lazaro, pero dinala siya ng anghel. Mga anghel, sabi doon ng talata, sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at tinilibing, pero pagkalibing, nakita niya yung kamalayan, mas malinaw yung kanyang paningin. Ha? Mas malinaw ang kanyang memorya. Sa kabilang wala siyang utak. See? Malinaw. Mas malinaw yung kanyang pangunawa. Kilala niya si Abraham sa kabila ng malayo, 1,000 taon ng kanilang pagitan. Una niyang tinukoy ang pangalan ni Abraham. Amang Abraham, mahabag kayo sa akin. Suguin niyo si Lazaro na isawsaw itubog ang kanyang daliri at ipapatak sa aking dila. Kaluluwa pala, may dila pa rin. See? Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Malinaw na nandun lahat ang pakiramdam ng isang namatay. See? Taglay niya ang tunay na pakiramdam maging pagkatapos na siya ay mamatay. Yeah? Sabi niya, naghihirap ako sa apoy na ito. Now, sabi diyan, kompleto po siya. Kaya naalala ko kailangan pa pala natin ang dila. Kasi itong ginagamit na pagpupuri sa Diyos. Di ba, maging sa langit, pati yung nasa impyerno, nandun. Para makita po ninyo, kasama pa rin ang dila. Ito yung number 1 na alibay ni Moises. Panginoon, naghanap ka na lang ng ibang suguin mo.
Huwag na ako. Ang sabi niya, iba na lang. Kasi makapal yung dila ko. Kirap akong magsalita. See? Pero sa Filipos 2, kabanatang 10, verse 10. Philippians chapter 2, verse 10, makikita natin dyan, upang sa pangalan ni Jesus ay luhod ang lahat ng tuhod at mga sa langit at mga sa ibabaw ng lupa at mga sa ilalim ng lupa. You see? 10. Mga sa ilalim ng lupa. Verse 11 pa nga, tingnan mo nga. At upang ipahayag, pansinin po ninyo, ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa kalulahati ng Diyos Ama. You see? Mapalangit, mapalupa, mapailalim ng lupa, lahat ng yan. Kisyo sa impyerno ka pa. Kikilalanin mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. See? Andun pa rin yung material na dila. Ano? Sabi ko nga, iniisip ko yan. Kahabag-habag eh. Yung mga leader ng ano ngayon, mga leader na mga relihiyon, sabihin na natin relihiyon, kasi puno ang tao ng relihiyon. No? Paligsaan sila, lalo na sa Facebook ngayon. Kami ang kauna-unahang relihiyon na tinayo ng alagad. See? Kami ang kauna-unahang relihiyon na nasa Bible. Kami rin ang kauna-unahang relihiyon na tinatag ni Kristo. Ganun lang. Pero lahat ng ito nagpapaligsahan. Lahat ng yan, walang relasyon sa Diyos. See? Pag tinanong mo sila, pag namatay, yung proseso nila, ay, may purgatorio eh. See? Andun na kanilang pag-asa. Wala sa Bible ang purgatorio. Likhang isip ng tao. From preface hanggang sa index ng banal na kasulatan, wala kang masumpungang isang word na purgatorio. Dalawang word yan eh. Purgatorio. Na ang bata pagka hindi nabinyagan, pag namatay, doon sa lugar na limbo. Sino na nakarinig niyan? Pakitaas ang kamay. Ha? Hindi nyo alam yung limbo? Lugar yun ng mga bata na hindi nabinyagan. Pag namatay, doon yan sa limbo. You see? Yun ang kanilang paroroonan. May purgatorio, may limbo, na ang proseso para ka makakyat sa langit, walang katapusang dasal. See? Pero yung mga nagsasagawa niyan, adyan pa nakaburol yung katawan, banat na sila ng dasal. See? Tanong mo, kailan mapapasok yan? Mapupunta sa langit. Alabok na sa sementeryo, magbabayad ka pa. See? Espesyal. See? May kanta yan, pag espesyal, may kung ano. Tanungin mo, yung mga palit-palit na yung mga paring namatay, palit na yung mga leader na naganda, dasal yan, na kailan malilipat. Wala. Ilan ang kaibigan ko? 8 pari. Isang bahay kami. Nandun sila sa malaking bahay, up and down yun sa kanila. Kami dito, yung palaglag na ganyan sa likod, doon kami nakatira. Pero gusto nilang mag-ipunan doon lagi sa amin. Doon sila naka-standby. Amin. Ang ganda ng buhay nila. Araw-araw, usok ng sigarilyo, street side na mga inumin, ng alak. Pagdating ng linggo, banal sila lahat. Bakit? Naka-uniforme sila ng kulay puti. Nakadestino sila sa lahat ng mga simbahan na pinupuntahan nila. Pagdating ng araw, makita mo, andyan sila. Sinihan, minsan beer house, minsan. Banal lang sila kapag kaaraw ng linggo. Ano sabi ng pinaka-leader nila? Ang diretso lang na pupunta sa purgatorio. Kami na mga pare na hindi nagsipag-asawa. See?
Tinanong ko siya. Hindi ko siya tinatawag na father eh. Sabi ko, pati ba ako? Oo. Sabi niya ganyan. Lahat ng tao. Kasi yung anino ng kasalanan, nandiyan pa rin. So, wala sa Bible lahat yan. Wala. Gawa-gawa lahat. Kasi anino ng kasalanan mo, nandito pa rin. Sinabi ko sa kanya, sinungaling pala itong Panginoong Jesucristo. Nagulat siya. Bakit? Sabi niya ganyan. Ang dami nakikinig. Mga kursilista sa paligid ko. Bakit? Sabi niya ganyan. Pinakakuha niya yung pinakuha niya yung kriminal sa krus. Ngayon din. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon din kakasamahin kita sa aking paraiso. See? May sinabi ba siyang purgatorio? Wala. Anong ginawa niya? Nung marinig niya sinabi ko, tahimik ang lahat. Kumislap yung mga mata nila. Pick up yung katotohanan na nasa Biblia. Sabi ng pare, gano'n niya, nainitan yung kanyang t-shirt. See? Tinaas na lang niya ganyan. Nainitan. Lahat imbento, lahat. Kaya marami ang pupunta sa impyerno. Kaya sabi ko, ngayon pa lang, ang dami nang nagmumura doon. Yung dila nila doon sa impyerno, minumura na nila si John. Ano ba ito? Pop. Yung namatay na? Ha? Oh, yun. Si Cardinal Santos, si Cardinal Sin, si lahat ng kardinal, lahat na mga namatay, na mga bishop, lahat na mga kaparian. Pati si Felix Manalo. Lahat ng kanilang mga ministro, lahat ng anak ni Felix Manalo na sumunod sa kanya, lahat ngayon, ginugulpi na ron ng lahat ng kanilang tinangay, dinala, inakay sa kapahamakan. Nakikita niyo mga inamahal? Ito po. Malinaw kong nasasabi sapagkat nakatayo ako sa katotohanan ng Biblia. Hindi ako lumalabas. Kaya nga malimit kong sabihin sa inyo, kapag nakarinig kayo ng salita na hindi ayos o balagbag sa inyong pakinig, asan sa Bible? Kasi nasanay natin na bawat isa, yung katotohanan ng Biblia, pundasyon na kinatatayuan natin, nandito sa isip, nandito sa puso. Nasaan ka man, taglay mo, dala-dala mo. Hindi tayo nabubuhay sa haka-haka. Hindi tayo nabubuhay sa opinion. Hindi tayo nabubuhay sa akala. Lahat nakasentro sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya sabi ko, kawawa ito mga to. Marami pa sila ngayon. Isa pa yan. Si Kibuloy. Ngayon. Alam ba niyo kung anong ni Kibuloy? Naniniwala siya na babalik si Kristo. Pero naniniwala siya sa kingdom of Jesus Christ sa Davao. Diyan darating. Kaya tayo maliwanag naman eh. Pag binasa niyo yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, makikita nyo dyan na pag bumalik ang Panginoon, doon lang, sa ere. Paniwalaan mo kasi yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi siya apak sa lupa. Hindi tayo umiwalay sa katotohanan. Paano siyang babalik yan? Maaari sa second coming. No? Paglilinis niya sa sanglibutan. Diyan siya babalik. Kaya grabe po ang maranasan ng mga taong nariyan sa impyerno. Tapos pagka pumunta ka, pag namatay, makikita mo kaagad sa krus. R.I.P. See? Anong ibig sabihin nun? Pag makakita ka na nakapos na may kandila, see? Kagad-agad, nakikita mo, basahin mo mga komento, condolence, rest and peace. Mayroon bang kapayapaan?
ang isang taong hiwalay kay Kristo. Wala. Kaya pinag-aralan natin itong impyerno. 52 years na ako sa ministry, never na nagmensahe ko ako na ang topic ay impyerno. Sulit na impyerno. Hindi ako nag-ano niyan. Kung nagkakaroon man ako ng bahagi ng mensahe na patungkol sa kaparusahan, nauuna mo na yung kaligtasan. At pagkatapos, pakikita ko yung kapahamakan sa impyerno. Kaya man siya, nung nakarinig sa inyo na sinasabi ko, maglalagay ako ng kandila. See? Maglalagay ako ng kandila, sisindihan ko yung kandila, at pagkatapos, kung sino sa inyo, maghahamon ako, kung sino sa inyo ang gustong isalab ang kanyang isang daliri ng 1 minuto sa kandila, bibigyan ko ng 1,000. See? Ang lakas ng loob ko. Kahit wala akong pera. Ang totoo. So, wala akong pera. Pero walang magtatangka. Nailagay niya kanyang daliri. Bakit? Apoy. Masakit. See? Yun lang. Pero never ako nagtatalakay ng buod ng topic ay impyerno. Pero alam ba ninyo na marami nang nakaroon? Ha? Lahat ng walang relasyon sa ating Panginoon Kristo. Mayroon mang may mga relasyon, hindi pa nagiging totoo. Ha? Marami yan. At ang Diyos hindi magtutuloy kapag hindi ka totoo. Hindi ka titing. Hindi mo maamoy yung lugar ng kaharian ng Diyos. Yan sinasabi ko. Now, maging ating Panginoon Kristo, yung kanyang persona ay pag-ibig. Ano ba? Sa kanyang ministeryo, hindi nawawala yung bahagi ng pagpapahayag ng patungkol sa impyerno. Alam po nyo kung ano nakakalungkot? Sa panahon natin ngayon, bihirang naririnig na po yan. May nagmiminsabi ng impyerno. Panahon natin. Ngayon, puro pangako ng Diyos, puro ganyan, agawan sa relihiyon, sa kapangyarihan ng relihiyon, ganyan. Paramihan. Kami, marami kami. Nandun ba yung kaligtasan? Kami, marami kami. Kayo, kunti lang kayo. See? Hindi doon ang kaligtasan. Mas gustuin ko pa 3 lang tayo, kung tiyak. Basta tiyak tayong lahat. Kisa doon sa makapal nga naman nagpo-prosesyon, halos hindi mo mahulugan ng karayom. See? Hindi mo pwedeng baliwalain ang Biblia, hindi mo pwedeng pasinungalingan. Sabi doon, makipot ang pintuan. See? Patungo sa buhay. Sino yun? Asan yun? Ang sabi ng John chapter 10 verse 9, parang tumatalo na ako. John chapter 10 verse 9, ang sabi ni Kristo, ako ang pintuan. Ang sino bang pumasok sa akin, akin, si Kristo. I am. Ay maliligtas. Tapos gagawa ka ng building, simentado. Lalagyan mo, Iglesia no Cristo. See? Ang sino bang pumasok dito, umanib dito, maliligtas. Ang sino bang itiwalag, hindi na maliligtas. Kailangan manatili ka dito kasi itong katawan ni Kristo. Kabulastugan. Lahat. Puro yan sa kapahamakan. Kahit bata, naintindihan. Limbo-limbo, purgatorio. Ano yung limbo? Saan sa Biblia yung limbo? See? Wala. Pag tinignan mo yung Mark chapter 10 verses 13 to 15,
Anong sabi diyan? At dinala nila sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kaniyang hipuin. At sinaway sila ng mga alagad. Verse 14. Datapwat nang ito'y makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata, huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. You see? Sa mga bata. Tapos sasabihin mo may limbo. Hindi direkta sa langit dahil hindi siya nabinyagan. Verse 15. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sinumang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad ng isang maliit na bata, ay hindi siya papasok sa anumang paraan. Kahit anong gawin mo, hindi siya papasok. See? Patayuin mo dito si Rosien. Dito sa gitna. Patayuin mo dito si Clatia. Apo ni kapatid na Sam. Patayuin mo dito si Dondre. Anak ng kapatid na Dondon. Tingnan nyo itsura nila. Yung mga yan, walang hihingi ng tawad sa Diyos. Walang kasalanan. Nakukuha ninyo? Walang ihinga ng tawad. Kaya ginamit siya ng Panginoon. Anong mga isip niyan? Wala. Mga tunay na anak ng Diyos, tunay na Kristiyano. Tayo, anak din tayo ng Diyos, pero mamaya magkakasala ka o bukas. Kaya ka lang nagiging malinis kasi hindi mo pinababayaan. Lumubog ang araw na hindi ka hihingi ng tawad. Okay? Kaya napapanatili natin yung relasyong merong kaugnayan. Mayroon pong nagsasabi, hindi proper yan eh. Pastor, kasi hindi proper yan eh. Magmimensahe ka patungkol sa impyerno. Ipinupus mo yung kapahamakan. See? Hindi yan mabuti. Mas mabuti yan. Sapagkat ipinakikita mo yung iyong pagmamalasakit na hindi mo sila gustong mapahamak. Yun po yung pag-ibig. Lumalakad ka, nakita mo na eh. May umuusok na yung bubong. Tapos nakikita mo, may lumiliyab na. Yung mga nandun sa labas, sa loob ng bahay, hindi pa ilam na nasusunugan sila. Ikaw na lumalakad, nakita mo na. Anong gagawin mo ngayon? Tatawanan mo? Pababayaan mo? Patuloy ka sa paglalakad mo? Siyempre, sisigaw ka. Ipaalam mo na nanganganib ang buhay nila. Alam po nyo, kung naniwala po tayo sa Biblia, sa sinasabi po nitong kahatulan sa impyerno, ano po? Magkakaroon po tayo ng marubdob na pagnanais na ibahagi yung katotohanan na nasa atin. Nalilibang lang tayo sa buhay natin eh. Hindi natin nabibigyan ng masyadong halaga. Ano sabi ng Ecclesiastes? Mangangaral. Chapter 3, verse 1 and 2. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo.
ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. May kanya-kanyang kapanahunan. Darating ang araw, makikita nyo sa Facebook, ando na yung kandila ni Pastor Vic. Anong ibig sabihin? Pag sinindihan mo yung buhay, unti-unti, umiikli na ang kandila hanggang sa may iwan, pugnaw na lahat, nalusaw na lahat, mayroon pa rin konting sinulid, na yun na lang hanggang sa unti-unting mamatay. Yan po yung buhay. Maglagay ka ng dibulang sinulid, wala na akong nakikita ngayon. Nung araw, mayroong ganyan. Kunin mo yung dulo, lagay mo sa bunganga yung buo. Nilalaro yan dito. Hanggang palit ng palit siya. Hanggang sa makita mo, may iwan. Yung pinakadulo. Tapos na ang buhay mo. May kanya-kanyang panahon. Hindi natin alam. Nasabi ko, pinagmamalaki ko, ang dami kong sakit eh. Pero nagugulat na lang ako, may malalakas na uuna pa sa akin. Ang daming malalakas na nauuna pa sa akin. Pasalamat ako sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong programa niya sa akin. Pero wala akong problema, anytime. Wala akong problema. No? May kanya-kanya. May panahon ka, may panahon ako. Sapagkat ang sabi ng Hebreo 9:27, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ay ang pag-uukom. Ako alam ko na eh. Malagutan mo ano ko ng hininga? Alam ko may aangat na anghel sa akin kung paano naganap kay Lazaro. May aangat ang mga anghel para i-guide ako. Ang sabi ng mga awit, kabanatang 90, talatang 12, dahil itong buhay namin, may klilang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Okay? Ano yun? Mataniman mo ng pangunawa. Mataniman mo ng pangunawa. Mahalaga ang buhay mo. Sandali lang. May bigay mo ang mga bahagi na kailangan ng para sa Panginoon. Okay? Sabi diyan, ang nakakalungkot, maikli lang ang buhay mo, tapos ipupusta mo pa sa sanglibutan. Hindi ba? Ang ikli lang ng buhay mo. Mataunan mo, wala, si kamatayan na lalapit sa'yo, wala pang respeto. Mas gusto niyang ibuwal kayo, malakas. Ay ikaw ngayon, kung ibubuwal ka ngayon, hindi ka pa preparado sa sarili mo. Yung buhay mo, yung kagalakan mo, yung lahat ng mga oras mo, nakaplano sa mga bagay na nandito sa sanglibutan. See? Dito mo ipinupusta. Paano na lang? Alam niyo mga minamahal, sabi ko ngayon. Matthew chapter 16 verse 26. Malimit yan. Meron ba dyan? Wala. Wala akong nilagay dyan. Wala. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay. See? Ang buhay, higit na mahalaga kaysa damit, kaysa sa pagkain. Ano man.
Mahalaga ito sa anumang diversyon. Mahalaga ito kahit na sa anumang kaparanan o yaman sa mundo. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao sa katubusan, katumbas sa kanyang buhay? See? Kasi kung wala yan, tiyak, kapahamakan ka. Ano po? 9 na buwan ka? Dito. Prepirasyon yan sa buhay na nasa sanglibutan. Ay, si Sister Siena. Pag lumitaw ka na, preparasyon yan para sa buhay na pangwalang hanggan. Kita natin. Tapos ipoposta mo lang yung buhay mo sa walang kwenta. Ha? Ikli lang ng buhay mo. Masumpungan mo ron, sabi ron, tinakda. Tapos na yung takda mo. Oris, nandito ka. Hindi ka pwede doon. Hindi ka pwede. Pinakita na yan. Maraming mag-aakala dyan. Marami ang mapapahamak. Sinasabi ko na. Nasabi ko ng totoo. Ha? Hindi yun namulat ako sa Kristiyanong ganito. Hindi yan ang kaligtasan. Hindi yung lagi, linggo-linggo nandyan ako sa loob ng church. Hindi yan ang kaligtasan. No? Kahit ano pa. Namuhay akong mabait, ang dami kong tinutulungan, hindi yan ang kaligtasan. Okay? Personal. Na relasyon mo sa namatay doon sa krus na nagbuhay sa'yo. Marami nag-aakala, mga magulang ko, mga pamilya ko, mga sinaynanuno ko, mga Kristiyano lahat yon. See? Pero akong buhay ko, ganito lang, ganyan-ganyan lang. See? Pero pag namatay ka, ni katiting, hindi magbubukas sa'yo ang pintuan ng langit. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hello? Alin, anong kalooban niya? Kalooban niya na kay Kristo. Hindi ka maging reliyoso. Hindi yun ang kalooban niya. Verse 22. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan nangaral kami? Nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Nakakita na ba kayo ngayon? Yung mga Amerikana nila, yung mga jacket nila, buwal lahat. Ha? Mahusay. Mahimala. Buwal lahat nangangaral. Lahat-lahat. Nagpapagaling. See? Hilihan ka lang ng ganyan eh. Ang dami. Meron nga dyan, hilihan. Sabi nung nililihan siya. Gumaganyan din yun eh. See? Sarili lang nila. Gusto nilang pakita. Powerful sila. Yung isa hindi naniniwala. Nabuwal na yung mga katabi niya, siya hindi mabuwal. Nasa Facebook yan. Anong sabi dyan? Mayroong clue na inilagay. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin,
Ano yon? Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mga minamahal, huwag niyong akalain, tatay ko pastor, tatay ko ganito, wala nang araw na tinutulog, halos na dyan lahat, ikaw. See? Pag hindi ka namumuhay ng maayos na mayroong kabanalan at namumuhay ka na hindi sa kalooban ng Diyos, hiwalay sa panuntunan ng Diyos, huwag mong asahan na pagka nalagot ang hininga mo, bubukas sa iyo ang langit. Papahama ka. Ni katiting sa buhay mo, hindi ka nakikita. Ni ano man. Huwag mo ilalagay ang relasyon mo sa akala. Mapapahama ka. Sigurado yan. Sigurado yan. Mabuti pa, hindi ka na pinanganak. Kisa gugulin mo ang kaluluwa mo doon sa walang hanggan. Buti pa, hindi mo naranasang maging tao. Hindi biro ang impyerno. Mga awit, kabanatang 9, talatang 17. Sa daigdig na mga patay, doon sila matatapos. Pati ang lahat ng bansang nagtakwil sa Diyos. Malungkot. Malungkot. Sabihin mo sa akin, kung nakikita ko yung buhay mo, basa ko na kaagad. Kung totoo ka, o kung hindi. Base sa Biblia. Basta't namumuhay ka sa kasalanan, huwag mong gawing lisensya. Linggo-linggo nasa simbahan ka, hindi ang kaligtasan. Hindi ang kaligtasan. Marami nilalagay nilang kanilang sarili na maunawaan sila ng Diyos. Hindi marunong maunawa ang Diyos kapag kami nakikita sa iyo ni katiting na kasalanan. Hindi ka maunawa ng Diyos. Yan ang katotohanan ng Biblia. Masakit tanggapin. Pero dapat lang. Pabayaan mo yung buhay mo ngayon bilang isang ayaw mong kapitan ng katotohanan. Patuloy kang mamuhay sa kasalanan, magtatapos ka, tiyak yan. Papalit mo yung forever and ever. Durusa ka talaga. Hindi biro ang katagang impyerno. Hindi biro. Ang Diyos ay banal. Never siya magtotolerate ng kasalanan. Never. Kaya ngayon nahamon ko yung mga anak ng Diyos. Magpakatotoo po tayo. Huwag tayong okay lang sa sarili natin. Kung may nakikita tayong mga mahal sa buhay na hindi okay, magsalita ka ng totoo. Magpahayag ka ng totoo. Pag dumating ang oras, haharap ka sa Panginoon. Lahat ng yan, babalik sa'yo. Pag dumating ang oras, ando na sila. Tatawag sa'yo. Tatawag sa'yo. Bakit pinabayaan mo? Pointing fingers. Ituturo sa'yo. Tatay, nanay, bakit pinabayaan mo kami? Bakit hindi ka gumawa ng paraan haba ng panahon? Hindi mo man lang. Asan ka? Okay ka lang?
Ang kaligtasan lagi ngayon, ngayon, ngayon. Dahil hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo. Never na mayroon kang kapangyarihan. At pag nandun ka na, wala ka ng tsansa. Ni katiting, wala ka ng tsansa na pwede pang umahon doon. Anong sabi ng mayaman? Kung gayon ang mga Abraham, kung hindi pala ako pwede, hindi pala pwede si Lazaro dito, please, suguin mo man lang siya na bumalik doon sa lupa. Kasi mayroon akong mga 5 kapatid sa bahay ng aking ama. Wala na. Andon ang Biblia. Andon ang Biblia. Asan ang Biblia? Nasa cellphone. Asan ang cellphone? Ang daming laman. Ang gandang topic. Nag-aaralan ko, sabi ko, impyerno, impyerno, nagpe-pray ako, Panginoon, anong topic ko na dapat mong buksan? Impyerno. Ang dami papasok dito. Mga pamilya lang natin. Dami dyan. Dami papasok dyan. Huwag po natin ipagsawalang bahala. Lalo na yung ating mga mahal sa buhay. Malaki po yung ating pananagutan sa Diyos. Na po? Maliban na lang, talagang tinangka po natin talaga. Na po? Labas ka na. Panginoon, sinikap ko po. Pero talagang, yes, labas ka na. Pero kung nakikita mo, nagpapatuloy, naku po. Pinag-usapan po natin dito, impyerno, wala nang tsansa. Pagkatapos na ang tao humiwalay ang kanyang hininga sa kanyang katawan, wala nang tsansa na pwede mo pang sundan, ipag-pray, o ano mang iyong gawin, wala na. Tapos na. It is appointed unto man wants to die. And after that, the judgment. Anong sabi ng Revelation chapter 20, verse 15? At ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid si Sister Tessie, nabuhusan lang ng tubig yung kanyang kapirasong kamay. Dinala na niya yung hirap. Gaano katagal. Buo yan. Buo yan. Maginhawa. Rest in peace. Ang dami pag namatay, rest in peace. Happy birthday in heaven. Gaano ka katiyak? Yung mga nagsasabi niyan, hindi nakakasilip ni nakakaamoy ng Biblia. Rest in peace. Rest in eternal damnation.
Mga minamahal, nasa atin po yung pagmamalasakit. Nako? Habang may panahon pa. Yung bukas, nakatagang bukas. Ano na po yan? Baka huli na lahat. Kaya kung babasahin po nyo, yung last verse, wala yan dyan. Naalala ko lang. Last verse, Romans chapter 6, verse 23. Romans chapter 6, verse 23. Ayan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi gusto ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos mismo sa loob niya, sa puso niya, napupunta tayo dyan. Kasi alam niya makasalanan tayo. Pupunta tayo dyan sa tinatawag na kaparusahan. Magbabayad ng ating mga kasalanan. Ba't ang sabi niyang ganyan? Ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Alam po natin lahat yan. Alam natin lahat yan. Ipaunawa po natin. Tapos pagka namatayan tayo, iyak. Kapraso mawawala, iyakan natin. Emosyon. Lagay mo yung kaluluwa mo. Yung kanyang kalagayan, yung kanyang kapahamakan. Yun ang iyakan mo. Hindi yung pag-iwalay ninyo ngayon. Dahil yan ang hindi pag-iwalay. Yung tunay na pag-iwalay, yung panahon na nawala ang kanyang kaluluwa na ilayo sa Panginoon. Kung mayroon kang plano, gawin mong madali. Dalawa lang naman nag-uunahan yan eh. Pagbabalik ni Kristo. Ha? Walang kakasabi niyan. Baka bukas lang dumating. See? O ang kamatayan mo. See? Mayroong treasurer dito nung araw. Diyan ako magtatapos. Galing siya ng sabungan. Sa sabungan, diyan kila Uyok, may sabungan diyan sa loob. Ay nakainom. Nagkakaayos pa yung tupadahan. Pustahan mo na kung sinong manok yung maglalaban. Lumabas siya sa bakod. Yung bahay namin, nandyan lang, sa kabila. Sa Malbar. Umingi lang diyan. Ang lakas-lakas niyon, bata pa. Ang apelyido niya, Makulor. See? Ang tatayo ng mga ni Jean Makulor. Jean Cruz. Ano lang? Hindi lang dyan. Yan. Tapos yun lang. Buwal na siya. Siya ba may hawak ng buhay? Hindi. Yan lang. Happy siya eh. Sige ang habang nanonood ng pusta-pusta. Happy siya. Hindi niya alam. Hanggang doon na lang siya. See? Yan ang buhay. Sino nakakaalam? Sino may hawak na hindi pa siya kung kailan siya mamamatay? Sabihin nyo. Sino po ang sure sa langit? Praise God. Praise God. Yung lahat ba na membro ng pamilya natin, sure din kaya? Hello? Paguhin niyo mamaya. Tanongin niyo isa-isa. Anak, totoong may langit. Totoong may impyerno. Sigurado ka na ba sa buhay mo? Huwag kang mahiya. Tiyakin mo. Tayo pa'y manalangin. Amang banal, purihin ka Diyos.
Salamat po sa iyong mga mensahe. Alisin mo sa amin, Ama, pagwawalang bahala. Madama namin, Diyos, ang katotohanan ng iyong mga salita. Napasa amin, Panginoon, ang katiyakan. Nanawa, Panginoon, ang katiyakan ito, Diyos. May bahagi rin namin sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anakan. Ayaw po namin silang mapahamak. Tulungan mo po kami. Nasa bahagi, Diyos, ng temang ito, huwag nawang mangyari na mamulat ang aming mga kaisipan sa isang tanawin. Hiwalay sila sa aming kinalalagyan. Pagpalain mo po. Bless mo po ang iyong katotohanan sa aming mga buhay. Ito po ang aking dalangin. Pagpapasalamat sa pangalan ng aking Panginoong Kristo. Amen. Amen.